Mga minamahal, tayo po ay nasa Lord's Day 51. At ang ikalimang kahilingan ay patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Pagkaugnay sa Lord's Day 51, ay nais ko pong basahin ang nasa mga awit 51, talatang 1 hanggang talatang 19, na ganito po ang siyang isinasaad. Ito ay awit ni David at dumating na siya'y nagkaroon ng problema at nagkasala siya sa Panginoon at ganito ang kanyang damdamin at panalangin sa Panginoon. Ang sabi niya sa talatang 1, "Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong manumanay na mga kaawaan, na pinawi mo ang aking mga pagsalansang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalansang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at makagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay aking ariing ganap pag nagsasalita ka, at maging malinis pag humahatol ka. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap, at sa kubling bahagi ay iyong ipinakikilala sa akin ang iyong karunungan. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niyebe. Paringgan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat na mga kasamaan. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako ng kusang espiritu. Kung magkagayoy ituturo ko sa mga mananalansang ang iyong mga lakad, at ang mga kasalanan ay mga hihikayat sa iyo. Iligtas mo ako sa salang pagbububor ng dugo, O Diyos. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan, at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. O Panginoon, bukhin mo ang aking mga labi, at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan, sapagkat hindi ka nalulugod sa mga hain, na kung dili ay bibigyan kita. Wala kang kaluguran sa mga handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos at bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Gawan mo ng mabuti ang iyong mabuting kasayahan sa Siyon. Itayo mo ang mga kuta ng Jerusalem.
kung magkagayoy malugod ka sa mga hain ng katwiran, sa handog na susunugin at sa mga handog na susunugin buo. Kung magkagayoy, maghahandog sila ng mga toro sa iyong dambana. Ganun lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Dito po sa Kapitulo 51 ng mga awit, ay dalawang bagay ang siyang nagawang kasalanan ni David. Ito ay siya ay nagkasala laban kay Bathsheba at din sa kanyang asawa. Na dito ay tinutukoy din sa talatang 14, iligtas mo ako sa salang pagbububo ng dugo, O Diyos. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan at aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. Kinilala ni David ang kanyang kasalanan. O kaya nga dumadating sa buhay ng isang mananampalataya ang mga pagkakautang. At ganito ang siyang sinasaad sa tanong bilang 126. Alin ba ang ikalimang kahilingan? Ang sagot dito ay patawarin mo kami sa aming mga utang labang gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ibig sabihin, malugod po kayo para sa kapakanan ng dugo ni Kristo. Huwag ibilang sa aming mahirap na mga makasalanan ang aming pagkakasala ni ang lubos na kasamaan na sa amin ay nakakapit. Kahit nararamdaman namin ang katibayang ng iyong biyaya, na ito ang matibay na kapasyahan mula sa puso na kami ay magpatawad ng aming kapwa. Mga minamahal, ang ikalimang kahilingang ito ay tunay na ating pag-aaralan sapagkat napakahalaga ang paghingi ng kapatawaran mula sa ating Diyos at Ama na nasa langit. Ang panalangin ay isang katangian ng isang mananampalataya na lumapit at humingi sa ating Ama at Diyos ukol sa mga pangailangan sa katawan natin at gayon din sa ating kaluluwa. Lagi natin tatandaan na ang ating katawan ay laging nangangailangan. Pagmulat ng ating mata, ang unang bagay na ating makikita ay kailangang pakainin ang ating katawan. Gayon din, bihira siguro dumadating sa atin na unahin muna ang mga salita ng Panginoon na basahin at pakainin ang ating kaluluwa. Kailangan, sapagkat sabi ng Panginoon, ang tao ay hindi lamang mabubuhay sa tinapay, kundi sa mga salita ng Panginoon. At maging hangarin natin, mga minamahal, na sa bawat araw ay hangarin natin na pakainin ang ating kaluluwa. Minsan, marami tayo at abala tayo sa mga panlupa na kalagayan, paghahanap buhay, naging busy tayo, naging abala tayo, nauubos yung ating kaisipan, nauubos yung ating lakas, nauubos ang ating karunungan, at nakakaligtaan natin na pakainin ang ating kaluluwa. At yan ay isang bagay na malaking utang sa Panginoon. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay tayo'y laging malapit sa Kanya, nananalangin. Sapagkat ang panalangin ay personal. Ang panalangin ay yung pagpapasalamat na pagising ng umaga, ipagpasalamat mo ay salamat at maganda ang panahon.
Hindi, pag masama, salamat at masama ang panahon sapagkat alam natin na tayo ay iingatan ng Panginoon. Alam ba ninyo, itong nakaraang araw ay papasalamat tayo sapagkat hindi tayo katulad ng ibang bayan na talagang lumubog. O minsan, ang kinalalagyan natin ay mababa. Katunayan, yung aming lugar ay daluyan ng tubig. Kaya pag malakas ang tubig, yung kalsada namin ay kuminsan hanggang baewang ang tubig. Pero pagkalipas ng 30 minutos, wala na. Kasi pababa ang tubig. Pero sa ibang lugar, pag umulan, ay talagang matagal bago mawala ang tubig. At nakita natin ang mga bagay na yun. Gayunpaman, ay nagpapasalamat tayo sapagkat sa ating lugar ay iningatan tayo ng Panginoon at tayo ay hindi nakaranas ng ating mga kasangkapan, damit, mga pagkain ay binaha at walang tunay nagagalak tayo sapagkat hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya napakahalaga ang panalangin. Napakahalaga na tayo ay laging lumalapit sa Panginoon. At ang ating Diyos at Ama ay mayaman sa awa. At mayaman siya sa biyaya. Na kung ating titingnan ang mga awit 136, ay makita natin na ang lahat ng mga ginawa ng Diyos ay dahilan sa biyaya ng Panginoon. At tayo ay tunay na nagagalak sapagkat tayo ay niligtas at binigyan ng buhay na walang hanggan dahil sa kagandahang loob ng Panginoon. Nais kong bumasa ng mga ilang talata sa mga awit, kapitulo 136. Nais ko lang bumasa ng mga ilan para makita natin ang kagandahan ng kalooban ng Panginoon at ganito ang siyang isinasad sa Psalms 136 at sinabi niya, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahan loob ay magpakailanman. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang kagandahan ng loob ng Panginoon. Ganito ang pakikitungo niya sa bawat isa sa atin bilang mga anak na kinupkop sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At sabi niya, O magpasalamat kayo sa Diyos na mga Diyos, sapagkat ang kanyang kagandahan loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Panginoon na mga Panginoon, sapagkat ang kanyang kagandahan loob ay magpakailanman. Sa kaniya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumagawa ng mga langit at sa pamagitan ng mga unawa, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At ito ay mababasa natin hanggang talatang 26, ngunit nais ko pong makita natin na tinutukoy dito yung kagandahang loob ng Panginoon. O kaya nga, itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo yung panalangin at sinabi ng Panginoon ang tungkol sa ikalimang kahilingan. So, ang ikalimang kahilingan ay patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin nagpapatawad sa mga may utang sa amin sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay magpakailanman. At dito ay ilang bagay ang ating pag-aaralan. Una ay yung tinatawag the sorrowful heart. Yung sorrowful, ibig sabihin ay ang kalungkutan ng puso, ang kapigatian ng puso, ang kalumbayan ng puso, ang pagsisisi ng puso, ang namimigati ng ating puso.
ay tunay na ito ang kinakailangan pag tayo'y nananalangin at humihingi ng tawad sa mga nagawa nating mga kasamaan. At ang ikalawa ay yung katiyakan ng pagbabayad sala, sapagkat merong katibayan. There is an assurance of atonement, yung pagbibigay sala ng Panginoon nung siya ay mamagitan sa bawat isa sa atin. And then ang pangatlo ay ang walang hanggang kapatawaran ng kasalanan. Pag ang isang tao ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ang kapatawaran yun ay walang hanggan. Hindi na babalik-balikan ng Panginoon. Sapagkat yung ating mga kasalanan ay ibabaon sa pinakamalalim na pusod ng dagat at hindi na maalala ng Panginoon. Kaya sa banal na kasulatan, pag siya'y tumingin sa bansang Israel, ay wala siyang nakikitang anumang kasalanan, wala siyang nakikitang anumang pagsalansa. Siya ay banal sa harapan ng Panginoon dahilan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga, unang bagay na dapat nating gawin pag tayo ay nananalangin at tayo'y dumadako sa Panginoon, ay magkaroon tayo ng kalungkutan dahil sa ating nagawang kasalanan. And then, kapighatian. Walang iniwan sa ginawa ni Haring David. Siya ay nagkasala. Pumatol siya sa isang babae na may asawa, si Bathsheba. At hindi lamang yun ang ginawa niya. Nung magkaroon ng bata sa sinapupunan, ay hinangad niya na mapatay ang asawa ni Bathsheba at pinadala doon sa talagang mahigpit na labanan hanggang sa matay ang asawa ni Bathsheba. So dalawa, pangangalan niya at murder, ang patay. Kaya nga tumangis si David at nabasa natin ang Kapitulo 51. At ang sabi niya ay magkaroon ng renewal sa kanyang puso. At talagang hinihiling niya, siya'y hugasan sa kanyang mga nagawang kasalanan tulad na sinasabi sa talatang 2. Una ay sabi niya ay siya'y maawa sa kanya ayon sa kagandahang loob ng Panginoon. At sabi niya sa talatang 2, hugasan mo ako, lubos sa aking kasamaan at linisin ako sa aking kasalanan. Kaya malaki ang naging kasalanan ni David. Ngunit, noong kanyang inamin ang mga bagay na yon, ay talagang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ni Propeta Nathan na siya ay pinatawad na ng Panginoon. Kaya talagang ang kanyang damdamin ay sobrang kalungkutan dahil sa kanyang nagawa. Nawalan siya ng katalinuhan, nawalan siya ng kaalaman tungkol sa kanyang ginawa. At yung pakiramdam niya ay ang Panginoon ay napakalayo dahil sa kanyang kasalanan. Naroon ang kapighatian, naroon ang kalumbayan, naroon ang pagsisisi, naroon ang mimighati ang kanyang kaluluwa dahil sa nagawa niyang kasalanan laban sa Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay nakabayubay doon sa krus sa Kalbaryo, taglay yung lahat ng ating mga kasalanan. At ganoon ang kanyang panalangin. At ang sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Habang
nasa kanyang balikat, habang nasa kanya, sapagkat ang Diyos ay sa panahong yun ay puot na puot sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tingin ng Ama sa kanyang anak ay siya'y lubusan nagkasala. At yun ay dahilan sa atin. Bagamat alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan, ngunit inako niya. Kaya nga, kung babasahin natin ang Isaiah 53, ay doon ay makikita natin yung damdamin ng Diyos na siya'y hinagupit, na siya'y pinarusahan at ibinilang sa mga patay dahilan sa kasalanan natin. At nagawa ng Panginoon na siya ay mamatay para sa atin. At nung magawa ng ating Panginoon, ibinangon siya ng Diyos mula sa mga patay. At hindi lamang yun ang ginawa ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Kasama tayong ibinangon ng Diyos mula sa kamatayan. Sapagkat binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi na tayo mamamatay kailanman. Wala ng kamatayan ang sino man na kay Kristo Jesus. Sapagkat siya ay pinanganak sa Espiritu. Kaya nga dito ay kung tayo ay mananalangin, sapagkat tayo mga minamahal, dahilan sa tayo ay nasa laman. Bagamat alam natin na tayo ay pinatawad ng Panginoon at wala ng kasalanan, malinis na tayo. Pero meron tayong suliranin. Ang suliranin natin yan ay tayo'y nasa laman. At tayo'y nakakagawa ng kasalanan. Kasi maliwanag niya sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma na ang laman ay pakikipag-alit sa Diyos. Pag yun ang ating sinusunod, pag yun ang ating ginagawa, at hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya ang sabi ay mabuhay tayo ayon sa Espiritu, sapagkat ang naayon sa Espiritu ay kapayapaan at pagpapala mula sa Panginoon. So dito tinutukoy, lagi tayong nagkakaroon ng pagkakautang sa Diyos. Ano ibig sabihin ng utang? Ang ibig sabihin dito, mga minamahal, ay hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. O kaya nga, nagkakasala tayo. At hindi natin nagagawa ang mga bagay na yun. O minsan ay makakagawa tayo ng pagsasalita na hindi maganda sa ating kapwa. O kaya yung damdamin natin sa ating kapwa ay hindi maganda. Kasi ang sabi sa Banal na Kasulatan ay ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. At yun ang siyang tinutukoy sa Banal na Kasulatan. At kuminsan ay hindi natin magawa yun dahil sa sobrang kakulitan ng ating kapwa, lalo-lalo na pag tayo ay binubuli, nakakaisip tayo ng masama. O kaya ay tayo ay pinag-uusig. Sabi ng Banal na Kasulatan, mapapalad ang mga pinag-uusig. Magagala kayo kung kayo ay pinag-uusig. Hindi naman. Kaya yun ang ating pinangahawakan, sapagkat yun ang salita ng Panginoon. O kaya nga, dito sa panalangin, ay meron tayong pagkakautang. Ang pagkakautang yun sa Ama ay hindi natin nagagawa yung kanyang kalooban sa pang-araw-araw. Hindi natin nagagawa ang mga bagay na yun. Yung nararanasan natin na lumakad ayos sa laman. Kaya kinakailangan humingi tayo ng tawad. At tunay na
Humingi tayo ng kapatawaran. Tulad ng sinasabi sa Lucas, Kapitulo 11, talatang 4. Luke chapter 11, verse 4. Sabi dito, ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso. Sa Mateo Kapitulo 6, talatang 14, sapagkat ang sabi dito, sapagkat kung ipinatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay papatawarin naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Nadapat kung hindi ninyo ipinatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. So dito, mga minamahal, yung pagpapatawad ay kinakailangan mayroong tinatawag na confrontation. Ibig sabihin, one-on-one. Kasi, hindi tama at hindi maganda pag tayo ay magpapatawad na hindi natin sinasabi sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Halimbawa, may hiningi sa iyo ng tawad. Ay kinakailangan na alamin mo ang mga bagay na yun, kung ano yung hinihingi niya, para maipatawad mo sa kanya. Pero yung hindi mo nakakausap yung tao at malaki ang ginawang kasalanan sa iyo, hindi pwede sabihin, pinatawad ko na siya. No? Sapagkat ang pagpapatawad ay one-on-one, personal, head on head. No? Kinakailangan ay pinatatawad natin sila. At naunawaan ng tao yun ang pagpapatawad. Kasi tayo mga minamahal ay pinatawad ng Panginoon. Bakit tayo pinatawad? Sapagkat kinikilala natin ang ating mga kasalanan. At humihingi tayo ng tawad sa Panginoon at para tayo'y patawarin. At tulad ng ating Panginoon sa Kristo, ay namatay siya. At nung malaman natin ang kamatayan niya, humingi tayo ng tawad sapagkat namatay siya para sa ating kasalanan. At kinakailangan na ating sabihin sa Kanya na taglay ang kalungkutan, taglay ang kapighatian, taglay ang kalumbayan, taglay ang pagsisisi, namimigati dahil sa kasalanan na gawa natin laban sa Diyos. Kasi ang kasalanan, pag hindi natin na-control sa pamagitan ng paglakad ayon sa Panginoon, ay patuloy na umuunlad. Alam ba ninyo na ang bansa, sabi sa banal na kasulatan, pag sila ay sumobra sa kanilang kasalanan, ito'y kinakalos. Parang salok ng araw. Ng araw kasi, hindi kilo, kundi salok ang ginagamit. Talagang merong ang ginagawa, kinakalos ang salok ng araw. Ganon din ang mga bansa. Para sa akin, pag ang isang bayan ay sukdulan ang kasamaan at halimbawa, sobra ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang bayang yun ay parurusahan ng Panginoon. At maaaring ganyan ang nangyari. Tingnan niyo yung mga lugar na napinsala, lubog. Ano ang nangyari? Ang mga tao, hindi nila na iligtas ang kanilang mga damit, ang kanilang mga kasangkapan, ang kanilang ari-arian, ang kanilang mga pagtatanim, yung kanilang pagsasaka, na aanihin na sana, pero napinsala pa. Bakit? Sapagkat dahilan sa kasalanan.
kinakalos ng Panginoon, dumadating ang mga bagay na yun. Lagi nating makikita. Halimbawa, sa panahon ng paglalakbay ng mga Israelitas, ay itinuturo ng Panginoon alin dong bayang yun ang kanilang kinakailangan sakupin. Kasi kinakailangan na kalusin, dumating ang iniquity, ang kasalanan nila sa Panginoon. O kaya nga itinuturo. Ang bansang Israel, pag nagkasala, ginagamit ang ibang bansa para maging matuto. Yan ang dahilan kung bakit ang bansang Israel ay sinakop ng Babylonia. Dahilan sa kasalanan. Nakakalimutan nila ang Panginoon. Kaya yung mga binabasa natin dito, nalambihag doon sa Babylonia. Dahilan sa kasalanan. Sapagkat sobra ang pagkapuot ng Diyos laban sa kasalanan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, sa oras na ikaw ay magkasala, ay kamatayan at sumpa ang iyong dadanasin. Tayo, mga minamahal, ay tinuturuan ng Panginoon na pag tayo'y mananalangin, ay humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. At sabihin natin, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan o sa aming utang sa iyo. Kaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin, sa may mga kasalanan sa amin. Kaya nga sa mga awit, Kapitulo 69, talatang 5, ang sabi dito, O Diyos, kilala mo ang kamangmangan ko at ang mga kasalanan ko'y hindi lihim sa iyo. Ito ang sinabi sa Psalm 69 verse 5. O Diyos, kilala mo ang kamangmangan ko at ang mga kasalanan ko ay hindi lihim sa iyo. Sa Proverbs, sa Kawikaan, Kapitulo 14, talatang 9, sabi dito, ang mangmang ay tumutuya sa sala, ngunit sa matuwid ay may mabuting kalooban. Sa mga awit, 68, verse 21, ngunit sasaktan ng Diyos ang ulo ng kanyang kaaway, ang bunbunan, mabuhok, ng nagpapatuloy sa kanyang sala. Kaya dito ay ninanais na matuto tayong humingi ng ating kapatawaran sa Panginoon. Kaya pag tayo ay humingi, meron tayong katiyakan. Ng katiyakan ay yung bayad sala. Katulad ng sinabi dito sa Edward Catechism, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ibig sabihin, malugod po kayo para sa aming kapakanan ng dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng pananampalataya ay meron tayong katiyakan na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang ating Ama ay ating Ama na mauwain, taglay ang kagandahan ng kalooban at napakabuti sa atin. At kung tayo ihingi ng tawad, siya ay magpapatawad sa atin dahil sa sabi sa mga awit, Kapitulo 136, ang kagandahan ng loob ng Panginoon ay magpakailanman, napakayaman. Sa lahat ng kapanahunan ay napakaganda ng kanyang kalooban. Kaya tayo ay kinakailangang lumapit. At sabihin natin na linisin ang ating puso, patawarin tayo sa ating mga kasalanan.
At ang magiging bunga noon, magiging busilak ang ating puso dahil sa pagpapatawad ng Panginoon, walang kapintasan, at tunay na wala ng kulubot at wala ng dungis sa ating puso. Pag tayo ay hiningi ng kapatawaran. At ito ang siyang isinasaad sa banal na kasulatan. Sa araw-araw ay meron tayong suliranin, mga minamahal. Nakakagawa tayo ng kasalanan. Minsan ay nadadala tayo ng ating laman upang gawin ang ayon sa ating sarili imbes na gawin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Minsan ay nauna sa maraming pagkakataon ay inuuna muna natin ang ating kapakanan. Yung sarili natin, inuuna natin. At marami tayong kadahilanan. Sariling bagay na siyang nagagawa natin. Kuminsan, ang linggo ay nalilimutan natin dahilan sa mga grupo. Halimbawa, miyembro tayo ng mga ganun. Nalilimutan natin ang Panginoon pagdating ng araw ng linggo, o kaya ay dahilan sa birthday, o kaya ay dahilan sa kasalan kung araw ng linggo, pinagpapaliban natin ang manambahan. Yan ay para sa isang mananampalataya, yan ay isang malaking kasalanan. May utang tayo sa Diyos. At yung utang na yun, kinakailangan nating iayos. At ating sabihin sa Panginoon yung ating mga pagkakasalang yun sa harapan ng Panginoon. Kaya, may kalakip na natawag na utang. At kuminsan, hindi tayo makatanggi sa mga bagay na yun. Minsan sinasakluban tayo ng hiyak. Ibang hindi makatanggi. Sabihin sa inyo, meron kaming ganitong gawain na party or anumang bagay. Tayo naman, nahihiya. Hindi natin maipagtanggol yung ating sarili na, dapat para sa Panginoon yan. Sabi, araw ng linggo para sa Panginoon. No? So, yun. Minsan ay meron tayong utang na loob o dahilan sa kaibigan o kaya ay dahilan sa kilala sa lipunan, hindi tayo makasabi ng no. Dalawang bagay lang naman ang kinakailangan nating matutunan. Yes or no. Pag tayo ay nasa gitna, masama na yun. Hindi tama. Kinakailangan ay dalawa lang. Kung para sa Panginoon, yes, aatin ako ng pananambahan. Kung gagawa ng kabutihan, yes, para sa Panginoon. Pero no sa kasalanan. No sa kasamaan. Yun ang bagay na dapat nating matutunan. Sapagkat kung hindi, nakagawa tayo ng no, ay kasalanan yun sa Panginoon. Utang tayo. Kinakailangan ay sulit natin ang mga bagay na yun. Kailangan humingi ng tawad sa ating Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya meron tayong utang sa Diyos dahil hindi natin inuuna ang kanyang kalooban. Yan ang ating pagkakautang. Meron din tayong pagkakasala sa Diyos at Ama na nasa langit dahil sa ginawa nating kasalanan sa ating kapwa. Maaaring nagbintang tayo o maaaring kinuha natin ang mga gamit nila. So yun ay kasalanan. Kailangan natin ang kapatawaran. Kailangan ay isulit natin yung mga bagay na ginawa nating masama
sa Panginoon at gayon din sa ating kapwa. Ang Diyos ay matapat. Taglay niya ang kagandahan ng kalooban sapagkat pag tayo ay pinatawad ng Panginoon, ang kapatawaran ngayon ay walang hanggan. Hindi na aalalahanin. Hindi sila katulad ng ibang mga magulang. Kagawa ka ng kasalanan. Ito ang kasalanan mo. Nangyari na yun. 20 years ago na. Nasabihin pa sa atin. Minsan, mga nung araw, sirang plaka. Tapos, sumunod ay sirang tape. Tapos, sirang parang relo. Sira. Kuminsan, ngayon, USB. Ipasok mo. Muling madidinig mo yung kasalanan mo 30 years ago. Minsan ganyan. Pero mga minamahal, huwag tayong ganun sa ating kapwa at sa ating mga minamahal. Sapagkat tayo ay binago ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ay nakatanim sa ating puso. Alam ba ninyo sa unang Juan, 1 John chapter 3, verse 1 at saka 2. Ang sabi dito, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Ibig sabihin, kahit na tayo'y napakasama at kahit na yung kasalanan natin ay kasing itim ng, sabi nga ay puwet ng kaldero o ng lutuan, napapatawad tayo ng Panginoon. Yun ang sinasabi dito. Na masdan ninyo kung gaano pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Kahit na maitim ang mga bagay na yun. At sabi dito, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. Pinatawad tayo at tinukop at ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at tayo nga ay gayon. Yon ang ating katayuan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. At hindi lamang binigay ang Panginoong Jesucristo sa atin, pangalawang ibinigay sa atin ay ang kanyang banal na Espiritu para manahan sa ating puso. Dahil dito hindi na tayo kilala ng sanlibutan. Hindi na tayo taga-sanlibutan. Although yung katawan natin narito. Kasi pag tayo kinuha ng Panginoon, iiwanan mo yung katawan mo. Ang tawag doon, kamatayan. Pero, ang pag-asa na natin ay pag dumating ang Panginoon, yung katawang ito, babaguhin. Hindi tayo makakabalik sa katawang patay na. Maliban na ito ay binuhay ng Panginoon, saka lang tayo makakabalik sapagkat tayo'y binago ng Panginoon. Binago tayo ng buong puso. Kaya, dito ay hindi na tayo kilala ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikilala nito. Sa talatang 2, ang sabi dito, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Ito ang sinasabi ni Juan sa mga mananampalataya. At hindi panahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo ay magiging katulad niya. Magiging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang sinasabi dito. Magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita gaya ng kanyang sarili. So yun ang siyang tinutukoy sa banal na kasulatan. At sa Juan Kapitulo 3, talatang 9, 1 John chapter 3, verse 9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Sapagkat ang kanyang binhi ay nananas sa kanya at siya ay hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Nang ibig sabihin dito mga minamahal,
Pag ang isang tao ay pinanganak sa Espiritu, siya ay Espiritu at ang buhay ng Panginoon ay sumasa kanya. At ang banal na Espiritu ay sumasa kanya. So, hindi siya mamamatay. Ang nagiging suliranin lamang ng mga mananampalataya ay yung pinababayaan niya na gawin ang kagustuhan ng laman. O kaya nga siya ay nagkakasala. Sapagkat ang kapatawaran ng Panginoon ay walang hanggan, hindi mababago. Pag tayo ay pinatawad ng Panginoon, hindi na mababago yun. Kasi pag binago yun ng Panginoon, ibig sabihin, ang Diyos natin ay pabago-bago. Alam natin na ang Diyos ay hindi nagbabago. Immutable ang tawag doon. Kaya nga, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga sabi dito, dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ito ang lagi natin tatandaan. Ang mga anak ng Diyos ay sumusunod sa Panginoon. Ang mga anak ng Diablo ay sinusunod ang lahat ng kasamaan ng Diablo. At ganoon ang siyang tinutukoy. At ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ang umiibig sa kanyang kapatid sa Panginoon ay magpapatawad sa kanila. Kaya nga mga minamahal, napahayag dito ng Panginoon yung kagandahan ng kalooban sa atin. Na ang turo ng Panginoon ay kung sakaling tayo ay nagkakasala at mananalangin, ang lagi nating sasabihin sa Panginoon ay, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At ito ang siyang sinasaad sa ikalimang kautusan o ikalimang kahilingan. Patawarin mo kami sa aming mga utang, kaya rin namin nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Sa ngayon, tayo ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po aming Diyos sa iyong mga salita. Turuan niyo kami, Panginoon, na laging lumapit sa iyo at kami ay iyong patawarin sa aming mga kasalanan. At sa gayon ay patawarin din namin ang aming kapwa. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.